Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is about to sa 4B movement sa Korea. Sa Korea kasi yung mga babae daw doon is hindi nag-aasawa, hindi nagbo-boyfriend. Parang ano yan, parang misandries yung mga babae daw doon. Wala nang gana makipagrelasyon o ayaw din magpakasal pala, tsaka ayaw mag-anak. Yun, wala nang gana makipagrelasyon. Yun yung 4B movement. Kasi ano lang yun eh, parang sinuggest lang din sa akin sa comments. Nakita ko talaga, dinigin ko na ano. So, mm, actually global na rin to nangyayari rin talaga eh. Kasi marami na rin talagang nagigising na lalaki rin naman tsaka babae. Dahil babae, 'di ba? Nagkaroon na sila ng equal opportunity dahil sa feminism. Nagkaroon na sila ng trabaho. Hindi na sila napipilitan mag-settle down sa hindi naman talaga nila gusto for survival. Pero meron pa rin gumagawa nun. Depende nga talaga sa priority ng babae. Pero hindi rin lahat. Sa mga lalaki rin, dahil sa mga manosphere nga, red pill, blue pill, black pill, kung ano pa mga pills yan, is naumulat na rin yung mga mata nila na ayaw nila maging nice guy, finish last, tapos yung mga beta male revolution, yung ayaw na nila magbigay ng atensyon non-sexually kasi ginagamit lang sila. Tapos wala naman kasiguraduhan ng sex. Plus, tong channel ko na pinapakalat ko na ang pagpo-pro. Black pill, mag-pro na lang kayo. So, ayaw ng mga red pillar yan, yung mag-pro kayo kasi gusto pa rin talaga nila na mag-compete kayo. Sa black pill, iniiwasan nating competition hanggat maaari. Gagawin mo lang talaga ang importante sa'yo at ang yung self-improvement mo, sa'yo lang din talaga babalik. Yun talaga pinaka-logical na gawin. Mag-pro na lang talaga. Kahit ako gagawin ko yan, promise. Patasin ko body count ko ng 100. 100 plus, promise. Kahit sabi mo magbayad. Yung mga nagyayabang dito mataas body count, promise sa dami ng pera ko. Pucha, malalagpasan ko yung body count nyo. Challenge ko kayo ha. Kaya huwag kayo maiinggit. Chancean nyo na nga to eh. Dahil nga ano eh. Dahil nga pinapakalat ko na yung ganitong strategy. Kasi ito talaga pinaka-logical eh. Kaya yung mga pogi dyan, tsaka yung mga mayayabang, kaya yan talunin ng mga incel ngayon. Kasi nga, yung mga black pillar na average looking tsaka pangit, kaya yung talunin yung mga yan. Huwag kayong magpapauto dyan sa mga yan. Na ano, basta mag-focus kayo sa pera, sa survival nyo, sariling health. Kasi nga, although hindi naman genuine talaga yung desire nila, at least equal yung transaction lang talaga. Tsaka lahat din naman ng relasyon dito, transaction lang din talaga eh. Out of formality lang din. Parang yung nag-comment, nilabas niya raw yung single mother na 7 yung look scale out of 10, tapos siya daw sub 4. Hindi natin masasabi yan kasi nga, totoo bang 7 yung single mother na yan? Tapos totoo bang sub 4 siya? Tapos ginamit niya yung approach na nakita niya sa video ko, yung direct approach. Nung una, hindi nagparamdam. Tapos yung pangalawang trinay niya is gumana na raw. So nag-comment siya uli sa video ko na gumana daw. So parang nangyari dun dahil nga nili nilabas na niya yung babae ng 3 beses. So parang hiningi niya lang pabalik yung pinag-investan niya na ano. Kasi hindi naman siya yung totally talagang ni-reject talaga eh. Parang hinang lang siya. Tsaka yung babae na yun is parang wala na rin gaanong option tsaka ipipa ni Pace na dahil nga single mother na nga siya. Meron din ako mga kapitbahay na ganun na maganda yung babae, naanak ka na nga siya. So, dahil naanak ka na siya, ipipa ni Pace na yun. So, ang nangyari sa kanya is, nagsettle na lang sa pangit na silbidor talaga. Yung may pakinabang, nagda-drive, nagmamanage ng business, mga ganun. So, yun nga yun. So, yung 4B na movement na yan, kasi nga, di ba,
Lahat ng tao to eh. Actually, pwede mo na nga alisin yung gender eh. Kasi interdependent tayo. Kunwari, sabihin na nating androgynous tayo lahat, walang gender. Ito lang talaga yung focus, survival and procreation lang. So parang chain reaction lang din. Kunwari, nagtatrabaho na yung babae. Ayaw na umasa sa mga lalaki na beta box na hindi naman talaga sila attracted. O ang mangyayari nun, ayaw na rin ng mga lalaki na ginagamit sila as nice guy finish. Last, magsisettle sila pagkakupas na yung babae, mga 30 na. Which is nangyayari na rin talaga yon. Dahil nga sa manosphere na nagpapakalat ng impormasyon na pag hindi mo nakuha yung babae ng prime, ibig sabihin nice guy finish last ka. Na kasi ginagamit ka lang niya para i-cash out yung strategy niya na mating strategy ng hypergamy, which is alpha fox, beta box nga. Pero ideally, both gender to eh. Doon lang talaga driven lahat eh, sa survival at procreation eh. Tsaka doon din nakafocus yung relasyon ng isa't isa talaga. Codependency kasi nga hindi ka talaga mabubuhay dito nang ikaw mag-isa. Tsaka wala ka talagang independent. Kailangan mo talagang mang-exploit tsaka manlamang sa kapwa. Ganun talaga. 'Di ba sinabi na rin 'yan dun sa Biblia, 'di ba? The more na mas marami kang pera sa mabilis na paraan, ibig sabihin mas marami kang taong na-exploit. Kasi yun yung focus mo. Tsaka yun nga rin pala, pagka marangal yung trabaho mo, tapos gusto mo magparami ng pera, kukuha ng oras yan, promise. Kaya nga yung mga mahihirap na babae, di ba? Na priority nila yung mga beta box provider. Kasi nga, kahit naman magtrabaho sila ng minimum wage earners, hindi pa rin talaga sila makakabili ng bahay. Kasi nga, mahal yung bahay at lupa eh. So, para magawa nila yan is talagang magsisettle talaga sila sa kahit di naman talaga nila dinidesire. Basta yung survival talaga nila ang ang main priority nila at focus. Kasi na-experience na nila yung paghihirap simula bata pa sila tsaka sa mga parents nila na So, ganun lang din yan. Parang chain reaction lang din. Now, yung mga babae naman nagtatrabaho na 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 below yung looks or average, ayaw nila magsettle sa talaga, sa mga pangit. Kasi nga, average looking na nga sila or below. Tapos, magsisettle pa sila sa pangit. O dito, walang bump up yung genetic line. So, in the end talaga, bawat nila lang talaga lalaki, babae, gusto lang din talaga makalamang sa isa't isa. Kasi yun yung relasyon talaga interdependent tayo Tsaka yun yung design netong realidad na to. Kaya sa Gnostics, di ba, kinonsidered nila yung material realm or matter or existence as evil. Lahat dito ay masama. Lahat masama talaga. Kahit sabihin mo yung mga bato, puno, merong war din yan, merong violence yan, kahit yung mga puno. Di ba yung puno, di ba, yung ugat nun, sinasak niya yung nutrients ng lupa. As yung lupa naman, pinapatay yung mga sinasak yung nutrients ng tubig. So parasitiko talaga yung realidad na to. Tsaka lang talaga, kainan lang din talaga ng buhay. Transfer lang ng energy. Ganun lang siya Or consciousness. Di ba merong quote na ganun? Energy cannot be destroyed, only be transferred. Kasi ganun nga, kuwari namatay ka, yung katawan mo naman gagawin pataba ng lupa, tsaka kakainin ng insekto yan or hayop. Tapos yun naman magiging nutrients nila para makapag-reproduce sila. Ganon din tao, kumakain tayo ng prutas, gulay para maging manorish yung body natin para makaproduce tayo ng healthy sperm cell tsaka egg cells. Ang goal din talaga noon is reproduction pa rin kahit papaano. Tsaka dahil nga sa mga social construct is ulitin ko na naman, ang main purpose talaga ng sex is reproduction talaga yan. Secondary lang yung pleasure kasi nga
Yun lang talaga yung goal talaga na itong buhay or realidad na to is mag-exist lang na mag-exist, which is nakabase siya sa survival and procreation. So, nabanggit ko na rin yan na lahat dito negatibo. Walang positive. Ganun kalalim yung black pill. Kaya meron ka makikitang tao na pessimist eh. Kasi yun talaga yung default state talaga. Negative talaga siya. Yung mga positive na nararanasan mo is quote lang yan. Panakip butas. Kasi yung talagang natural state is negatibo. Kagaya ng sinampol ko, pag nauuhaw ka, negative. Uminom ka, naging positive kasi nga, mababack yan sa 0 point. So parang ang ginagaya nitong realidad na to is yung nothingness or yung non-existent state, which is zero. Zero talaga siya. 'Di ba sa zero, ano yan, immortal, unlimited, tsaka limitless. Dito sa existence na to, laging negative eh. Para maging zero at best. At zero at best is talagang, ano talaga, need talaga na mang-exploit, manglamang sa kapwa, tsaka kailangan mo yun nga, mang-exploit, manglamang sa kapwa. Tsaka gumamit talaga ng dahas or violence na yun talaga dito sa realidad na to eh. Para ma-reach mo yung 0 point nga at best. Now, sinabi na to ni SQS, meron talagang positive at saka nag-iisa lang daw talaga yung positive na experience sa realidad na to, which is yung sexual orgasm. Kasi yun daw yung highest pleasure ng beast. Yun yung sinabi ni SQS eh, highest pleasure ng beast eh, yung sexual orgasm. Now, ang drawback kasi dun, dahil nga siya yung pinaka-highest pleasure is ipe-perpetuate niya yun, papanatiliin niya yung cycle ng death and rebirth, which is magproproduce nga ng panibagong offspring or tinatawag nating rejuvenation mo. Yun yung literal na meaning ng reincarnation, which is rejuvenation mo ng katawang tao mo dahil nag-reproduce ka. So, yung anak mo, parte mo yan. So, magiging ikaw din yan na Kasi nga mamamatay ka, 'di ba? So dahil yun yung state mo na mamamatay ka, yung program ng genetic mo is nagmamadali na mapasa mo yung genetic mo bago ka mamatay. Yan yung sinatawag nilang ego, which is driven nga dun sa program na survival at procreation. At nag-iisa lang talaga yung program ng lahat ng nabubuhay dito, which is yun nga, yung ego na yun. Kahit yung puno may ego rin yan. Ang ego kasi program yan eh, subconscious yan na program. Na yung material is consciousness. Once na nag-exist yan, may consciousness yan. Yung program nung yung will, yung sariling utak ng bawat nag-i-exist is mag-survive at mag-procreate. Yun yung ego na tinatawag nila. Na So, yun nga, dahil interdependent tayo, hindi na rin talaga bago yan eh. Chain reaction lang din naman talaga yan eh. Kaya nga, ang bilis ma-predict ng mga nangyayari, di ba? Inuunahan ko na nga dito sa black pill eh. Kasi nakikita ko na talaga yan. Base sa nangyayari sa present. Yun nga, ganun pa rin. Wala na rin bago. Dadami pa rin yung single mother. Which is, na-predict ko na yan dati pa. 7 years ago. Yung nagka-enlightenment nga ako, di ba? 7 years ago. Nasabi ko na rin yan. Dun sa dati kong channel. Which is, ganito yung mga topic. Tapos, yan nga, ngayon sinabi ko, date pro na, dadami na rin yung mga magpo-pro kasi nga dahil sa channel ko. Dami na rin lalaki na nagigising na rin na hindi worth it magbigay ng non-sexual companionship sa babae kasi ginagamit lang yung mga lalaki as nice guy, finish last. Tapos wala pang kasiguraduhan na SEX. Tapos marami na rin lalaki na lalaman yung 3 strikes rule na pag hindi binigay yung SEX sa 3 strike,
is wala talagang genuine attraction sexually, physically. Tapos, meron na rin tayong tinatawag na direct approach na hindi mo naman talagang kailangan magsinungaling kasi pag nagsinungaling ka is backfire din yan sa'yo. Babalik din yan sa'yo kasi mas sinungaling ang babae. Kung nagsisinungaling ka dahil siya ang picker, siya ang game, siya namimili ng player is pwede kanyang paglaruan dahil sa kasinungalingan mo. The best na makombat yan, direct approach. Sasabihin mo yung pakay para pagka ni-reject ka, move on. Ganun lang naman yun. Kaya nga yung lalaki na nag-comment, nagka-power talaga siya sa direct approach. Kasi parang nangyari, hiningi niya lang pabalik yung ininvest niya. Kasi pagka ni-reject siya ng babae, i-stop niya. Yun yung logic dun eh. Pag na-reject ka, move on ka na agad. At least hindi ka in-string. Hindi siya mas masakit kaysa yung nagsinungaling. Kasi tawag ng indirect kasinungalingan eh. Pag indirect yung strategy mo, kasinungalingan yan. So, pagka na-reject ka, tapos mo mag-invest ng mga non-sexual attention, which is yung date-date, gala-gala, labas-labas, is mangyayari niyan, mas maiinis ka, magkakaroon ka ng resentment kasi nga, parang nangyari is ginamit ka lang talaga na ginamit ka lang ng tao. Actually, hindi lang naman din yung babae gumagawa niyan eh. Lalaki rin kasi. Kasi nga interdependent tayo. May mga lalaki talaga na sinungaling na nagpa-promise or sa action nila, binibigyan nila ng motibo na pang long term yung pakay nila, which is hindi naman talaga. After mabigay yung SEX is talagang hindi na magpaparamdam yung lalaki or gagawa na ng paraan para makipaghiwalay. Yun yung tinatawag nating pump and dump na kasi naggumamit ka ng indirect tsaka kasinungalingan. Which is maraming gumagamit nun. Pati nga yung pagyayaya ng alak eh. Yung magiinom. Never akong nagyaya niyan. Niyaya ko yung girlfriend ko na. Pero yung first na para makuha mo yung pakay mo, never kong ginawa yan. Actually, sila pa nga babae pa nga nagyayaya sa akin yan, which is tinatanggihan ko. Sabi ko, ikaw na lang uminom, di na ako uminom. Which is nag-quit na rin talaga ako. Kasi tinanggal ko na yan dahil yung mga vices ang na yan. Panakiputas lang din naman yan eh. Yung sinasabi nila, may problema ako, kailangan ko uminom. Nako, kahit matapos mo ang pag-iinom dyan, kahit mo matapos mo mag-iinom dyan, is talagang yung problema mo nandyan pa rin. Kasi nga, existence talaga is, yun yung problema talaga. Hanggat nag-i-exist ka, puro problema talagang dito, makikita mo. Kaya yun yung mga realist, 'di ba? Tinatawag nila yan na pessimist kasi nga pag namulat talaga yung mata mo or nabuksan yung third eye mo is dyan na yung parang makikita mo na lahat ng kabullshitan. Minsan nga baka nga mag-isolate ka eh kasi nga karamihan naman talaga ng tao makikita mo yung motibo nila from the get-go. Which is yun nga, exploitation, manipulation. Yun talaga yung makikita mo sa tao. Kaya nga sinabi ko na sa inyo, madali lang yan malaman. Sino yung una nag-approach sa may kailangan? Psychology 101 lang yan, ganun lang yan eh. Kaya pagka may nag-approach sa inyo, syempre, unang mong isip, ano kaya kailangan nito? Ganyan. Ganyan yung pag nabuksan yung mata nyo, parang black and white na talaga yung nangyayari. Tapos kitang-kita nyo yung pati yung bawat choices nyo talaga, tsaka yung mga actions. Pagpili ng mga choice nyo, makikita nyo na yung multiple na mangyayari na possibility na mangyari. Kasi nga, yun talaga yung existence eh. Lahat dito negatibo. Yung positive illusion lang yan. Yan yung mga nagbibigay ng hope. Diba red pill kasi ganun eh. Alam mo sa realidad na to, 'di ba sa red pill kasi sinusolusyonan nila yung problema, which is wala naman talaga solusyon. Dahil nga yung design talaga na itong realidad is negatibo talaga. Pero hindi ko sinasabi na hindi nyo gagawin yung mga red pill at blue pill kasi nga
no choice ka rin naman talaga eh. Kahit na ayaw mong gawin yun, is mapipilitan ka kasi nga buhay ka. Kagaya ng pumera, o kailangan mo may makain at may matirahan. Which is yun talaga yung pinaka-importante at the end of the day. Kasi nga, mapipilitan ka talaga gawin din yung mga pinopromote ng Red Pill. Kasi nga, force play itong nangyayari. Force play. Ano talaga, ganun talaga yung ano eh. Yung design talaga na itong realidad eh. Kaya ano eh. So, yung 4B na yan, hindi na bago rin yan. Actually, hindi na rin bago yan. Same din yan ng parang beta male revolution. Now, mangilan-ngilan lang din yan, lalo na sa Pilipinas, di ba? Actually, sa Pilipinas, marami na talaga sumasideline na babae dyan talaga. Na ano, lalo na yung mga nagtatrabaho na babae, sumasideline na lang talaga sila. Na ano, now, kayo, dahil dumadami yung mga nagpo-pro na babae, yan na yung chance nyo, yung mga average looking tsaka pangit. Pumera kayo tapos dyan tataas body count nyo. Yung iba kasi red pill, ayaw nila talaga na magpo-pro ka eh. Kasi nga, wala naman daw genuine desire. Kahit naman yung genuine desire, ano pa rin yan, transaction pa rin yan. Dahil pogi ka, tsaka physically attractive ka. Pag nawala naman din yung kapogian mo, mag-fade din naman talaga yun eh. Na ano eh. Kaya nga yung may mga itsura, mini-maintain talaga nila yung itsura nila, looks nila hanggang pagtanda. Kahit si Leo, 'di ba? Ganun pa rin, 'di ba? Pero matagal talaga siya mag-fade kasi nga genetic siya eh. 'Di ba si Leo hindi naman nagji-gym yun, obvious naman sa katawan. Pero yung mukha niya talaga is palumpalo talaga dahil sa genetic niya. Since bata pa siya, ganun na talaga yung ano niya eh. Pati yung frame niyan. Naku, paano pa kaya ako nag-gym yun? Hindi magkaka-V-taper talaga yan si Leonardo DiCaprio. Hindi naman din siya naging obese, dad bod lang din yun eh. Kaya nga yun yung sinasabi ng mga babae, dad bod daw yung attractive. Dahil yung projection, imagination nila is si Leo yung iniisip nila na dad bod. Na ano, na may dala nun. Which is yung halo effect nga na ano, nung pogi. Naging ganun na rin katawan ko eh. Pumalo ng 74 kilo ako nun para sa height ko. Na ano. Pero may nagkakagusto pa rin kasi nga yung katawan mo, pangalawa na lang yan, mukha talaga yung ano eh. Kasi yun yung una makikita eh. Pero depende pa rin yan sa phenotype ng gusto ng babae tsaka priority niya. Lalo na talaga yung mga sub 5, talagang priority niya talaga yung mga artistahin talaga yung itsura. Na ano, para talagang bump up talaga yung genetic line nila. Tsaka may kasiguraduhan na mapasa talaga ng long term. Ganun lang din naman talaga dito sa buhay. Kung ano talaga yung priority mo. Tsaka kung ano yung wala ka, yun yung gusto mong magkaroon ka. Kung ano naman yung walang iba. So parang nangyayari is wala rin talagang bago. Kung ano yung wala ka, meron yung iba. So, dahil nakikita mo naman na siya dito sa online, so, di ka na rin maiinggit. Kuwari nakita ka ng mapoporma dyan, lagi mo naman nakikita yan sa online. Tsaka ang priority at the end of the day is yung survival mo lang din talaga. Ganun lang din talaga iikot yan tsaka procreation, di ba? Pero dahil ko sa black pill, hindi gaano yung priority yung procreation. Kasi kukuha nga ng oras mo yan. Yun kasi yung consequences dun sa action na yan eh. Kukuha ng oras kasi yan eh. Tapos papalakihin mo yan hanggang 2018 ganyan. 24 na ngayon kasi nag-aaral, 'di ba, college. Dahil may K-12 na. Wala pang kasiguraduhan yun. Paano kung pinili niya maging bam at palaasa sa'yo? Di habang buhay mong papakainin yung bata na yun. Na ano, ang mahirap niyan kung yung bata na yan is blue pill yung mindset. Ibig sabihin wala siyang katiting na spark. As in yung consciousness niya lang talaga is primal animalistic desires lang talaga and impulses. Ayari ka. O siya, yan yung pinaka magiging sakit sa ulo mo.
Na kung naging random din 'tong pinipili, kasi nga, yung may mga spark ng wisdom or spirit na yan, yung mga mababait na sinasabi natin. Kaya nga naniniwala ako diyan, na wala sa looks yung kabaitan. Kung may spark ka talaga ng wisdom or spirit is since bata ka man yan hanggang pagtanda mo is nasa iyo na talaga yan. Pero may majority talaga ng pe-percentagean ko na yan, 90% talaga ng tao talaga is wala talaga ganong spark talaga tsaka wisdom na sinasabi natin. The fact nga ang daming brainwash na tao is yun nagpapatunay. Mainstream, pati yung mga pumupunta dun sa Nazareno, 'di ba? Kada event ng Nazareno, kahit masagasahan sila dun, 'di ba? Million yung mga tao dun, ha. Umabot pa yung 5 million o to 10 million para sa prosesyon, 'di ba? Yun, ganun karami. Now, sasabihin nyo hindi 90%. Dun pa nga lang sa single event na yun, 10 million, 'di ba? Ganun karami talagang blue pill na mindset talaga. Ang ano lang 'yan, parang napapaligiran ka talaga ng hayop talaga. Ganun siya ka pag namumulat talaga yung mata mo. Kaya nga 'di ba may kasabihan din na ang mga matatalinong tao is tahimik lang talaga, hindi nagsasalita. Kasi alam niya yung nangyayari. Kasi pag nagsalita siya, tapos iba yung lumabas sa bibig niya, ay yari siya. Kaya nga tahimik lang din ako, hindi ako nagsasalita sa mga or sinasakyan ko na lang sila kasi nga alam ko yung nangyayari. Dahil itong mga hayop na to, hinayupak na tong mga tao na to is mabilis to matrigger kasi nga yan yan yung emotional base dahil nga sa survival and procreation. So utak lang yan is yung pangsarili lang talaga, comfort. Walang kakayahan yan na ilagay yung sapatos nila sa ibang tao. Wala yan silang kakayahan. Mostly 90% tong sinasabi ko na Tapos, ang patunay dyan, tanungin mo lahat ng mga kasama mo. May spirit ka ba? Magugulat ka, sasabihin yan, wala. Or hindi nila alam. Hindi ko alam. Tapos tanungin mo sila, bakit ka nagdadasal? Nakita mo na ba yung Diyos? Mga ganyan. Hindi rin nila alam. Hindi nila, ganyan talaga yung mga tao na yun. Hindi talaga nila alam. Promise. Kaya nga, pag namulat talaga mata nyo, talagang promise. Parang mag-isolate na lang kayo kasi nga, imbis na tatargetin ka pa niyan eh. Di ba nga may story nga niyan, di ba si Jesus, tinarget nga siya, di ba? Kasi 90% talaga is parang hayop din talaga. Hindi nila alam ginagawa nila. Siyempre, pag ikaw kakaiba ka mag-isip, kakaiba kilos mo, talagang outcast ka talaga. Kaya sinabi ko na rin yan, wala naman talaga introvert. Kaya naman nagkaka-introvert is wala kayong common interest, which is majority nga ng mga tao is sheep-minded mag-isip or hive-minded, di ba? Group mentality, group thinking. Kaya nga yung fashion, di ba? Nagulat nga rin ako kay Bong Navarro. Kung ano talaga yung uso na gupit eh. International to di ba sa Pinas uso yung parang may mallet. Yung bagong gupit ngayon na sa gilid lang. Tapos mahaba sa likod yung para may buntot. Horseback ganun, di ba? Nauso na naman ngayon yan. Dito rin sa bansa na to, sa New Zealand, uso rin yan. Nagulat ako, nakita ko si Bong Navarro. Ganun yung buhok ngayon sa palabas dyan sa Pinas. So, international tong hive mind. Kaya interconnected kasi tayo. Tsaka yung pa pala may technology kasi niyan na konektado rin naman talaga yung utak natin sa single hive mind computer. Quantum computation to. Small ng atom. Which is hindi ko na pwede rin i-discuss dito dahil 30 minutes na. So, lahat ng pagkain natin, tubig, contaminated yan ng heavy metals. Tapos yung nagiging microchip sa utak natin, bones, muscle, dugo, internal organs. Kaya simula natuklasan ko yung impormasyon na yan. Yan yung nagkukos ng cancer. Lahat ng sakit yan talaga. Tsaka yung nagpapabilis ng aging. Kasi yung cosmetics din ng babae,
Di ba yung babae, napansin mo yung babae, pag nagme-makeup sila mukhang bata. Pag tinanggal na nila yung makeup nila, ang bilis ng pagtanda nila. Kasi yung cosmetics ng babae is puno ng heavy metals yun. Yun talaga yung nagpapatanda. Eh, isipin mo, lahat may EMF, microwave, pati yung linya natin ng kuryente, may 50 to 60 hertz yan ng microwave EMF. 24/7 yan. Tas linya ng kuryente. Yan yung nagpa-fire sa'yo 24/7. Kung may heavy metals ka sa katawan mo, di parang nasusunog na talaga yung balat mo, di ba? Tsaka yung mga laman loob mo, unti-unti. Onting mind lang din nakakaalam niyan, di sila naniniwala na ganyan. Actually, lahat ng technology dito, futuristic na yan. Simula nung inintroduce yung advancement ng technology. Na yan yung nagkukos talaga ng sakit, yung yan, nanotechnology. So, paano yun lang, peace.